Isipin mo ito. Paano kung ang kinatatakutan ng mundo ay tahimik ng papalapit sa Pilipinas? Hindi ito basta hula, hindi rin ito pananakot, pero may mga pahiwatig na isinulat mahigit 400 taon na ang nakalipas. Na parang dahan-daang nagkakatotoo ngayon. At sa dulo ng video na ito, maiintindihan mo kung bakit 2026 ang taon na dapat tayong magising. Ang pangalan na hindi nawala sa kasaysayan. May isang lalaki na kahit matagal ng patay, patuloy pa rin kinatatakutan. Hindi siya general, hindi siya hari, isa siyang manggagamot na naging pinakatanyag na propeta sa kasaysayan. Ang pangalan niya, Nostradamus. Isinulat niya ang libo-libong taluntod na puno ng simbolo, misteryo, at babala. At ayon sa maraming eksperto, ang ilan sa mga hula niya ay tumama, nakakatakot na tumama. Ngunit ang tanong, may hula ba siya tungkol sa 2026? At mas mahalaga, may koneksyon ba ito sa Pilipinas? Bakit 2026 ang binabantayan? Hindi kailanman nagbanggit si Nostradamus ng eksaktong petsa. Pero ang ginagawa ng mga historian at researcher, pinagdurugtong nila ang mga simbolo, numero, at konteksto ng mundo. At dito nagiging kakaiba ang lahat. Maraming interpretasyon ang nagsasabing, ang kalagitnaan ng dekada 2020 ay panahon ng malaking pag-uga ng mundo. Hindi lang digmaan, hindi lang ekonomiya, kundi pagbabago ng kapangyarihan. At kapag may pagbabago sa mundo, laging may mga bansang unang naaapektuhan. Isa na rito ang Pilipinas, ang islang napapaligiran ng apoy at tubig. Sa isa sa mga quatrain ni Nostradamus, binanggit niya ang isang lupain na napapaligiran ng dagat, yayanig ng apoy mula sa ilalim ng lupa, at susubukin ng matinding unos. Hindi binanggit ang pangalan, pero kapag tiningnan mo ang mapa, iisa lang ang malinaw na kandidato. Isang bansang pulo, nasa Pacific Ring of Fire. Laging tinatamaan ng bagyo, lindol, at pagsabog ng bulkan. Parang pamilyar, hindi ba? Bakit tila mas palala ang mga sakuna? Isipin mo ang huling 5 taon. Mas malalakas na bagyo, mas bigla ang pagbaha, mas madalas na lindol, mas aktibong mga bulkan. Sabi ng siyensya, climate change. Pero sabi ng iba, parang eksaktong-eksakto ang paglalarawan ni Nostradamus. At ang mas nakakatakot, ayon sa interpretasyon, may mas malaki pang paparating. Hindi bukas makalawa, pero papalapit. Ang hulang hindi tungkol sa kalikasan. Pero hindi lang kalikasan ang binanggit ni Nostradamus. May isa pa siyang tema na paulit-ulit lumalabas. Kaguluhan ng pamumuno, mga pinunong hinahamon, mga taong nawawalan ng tiwala, mga desisyong naghahati sa bansa. At dito nagiging sensitibo ang usapan. Dahil kapag pinagsama mo ang hula at ang totoong nangyayari sa mundo ngayon, makikita mo ang pattern. Hindi lang sa Pilipinas, pero tiyak na maaapektuhan tayo. Pilipinas sa gitna ng mga makapangyarihang bansa. Ayon sa ilang interpretasyon, may binanggit si Nostradamus na isang maliit na lupain sa pagitan ng nagbabangga ang higanti. Hindi man direkta, pero tagmang-tugma ito sa posisyon ng Pilipinas ngayon. Nasa gitna ng tensyon, nasa gitna ng interes ng malalaking bansa, nasa gitna ng desisyong maaaring magdikta ng kinabukasan. At kapag nagkamali, ang epekto ay hindi lang pangpolitika. Pang-araw-araw na buhay ang tatamaan. Ekonomiya, ang tahimik na babala. May bahagi sa mga hula na nagsasabing, darating ang panahon na, ang yaman ay magiging papel. At ang papel ay mawawalan ng halaga. Hindi ba parang pamilyar? Pagtaas ng bilihin, pagod na sweldo, trabaho na hindi na sapat para mabuhay. Kung may krisis na darating sa 2026, hindi ito sisiga agad. Unti-unti itong kakagat, at kadalasan, ang unang tinatamaan, ang ordinaryong tao, ang pinaka-nakakatakot na linya. Sa lahat ng interpretasyon, may isang linya na paulit-ulit binabanggit ng mga researcher. Sa oras ng kadiliman, ang mga tao ay haharap sa salamin at tatanungin kung sino pa sila. Hindi ito lindol, hindi ito digmaan. Ito ay krisis ng pagkakakilanlan, pagkawala ng tiwala, pagkawatak-watak ng paniniwala, pagkalito kung saan papunta ang bansa. At ayon sa interpretasyon, dito raw susubukin ang mga Pilipino. Pero may nakatagong pag-asa. Hindi lahat ng hula ni Nostradamus ay madilim. Sa parehong sulatin, binanggit din niya na, sa lupaing nasubok ng unos, may sisibol na bagong lakas.
Ibig sabihin, ang pagsubok ay hindi katapusan. Maaaring babala ito, hindi hatol. At ang layunin ng babala ay para magising ang mga tao. Ano ang dapat gawin ngayon? Hindi natin kontrolado ang hula, pero kontrolado natin ang reaksyon. Maghanda, hindi magpanik, maging mapanuri, hindi bulag. Mag-isip para sa kinabukasan, hindi lang sa ngayon. Kung may isang aral ang mga hula ni Nostradamus, ito iyon. Ang hindi handa, ang unang bumabagsak. 2026 ay hindi pa dumarating. May oras pa, at marahil, ang totoong tanong ay hindi. Totoo ba ang hula ni Nostradamus? Kundi, handa ba tayo kung sakaling tama siya? Kung gusto mo ng ganitong klaseng content, hindi panakot, kundi pampagising. Mag-subscribe ka sa channel na ito. I-like ang video kung napaisip ka. At sa comments, sabihin mo sa akin, naniniwala ka ba sa hula o babala lang ito?